Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa Radyo Kalusugan, sa Asol TV at sa lahat na sumusubaybay sa iba't ibang electronic platform. Magandang araw sa lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa electromagnetic spectrum. Ang tanong, ano ba ang electromagnetic spectrum? Ayan, ayon sa NASA, ang electromagnetic spectrum ay ang tawag sa iba't ibang uri ng electromagnetic radiation. Ayan, batay sa frequency o sa wavelength nito. Ang energy nga nanggagaling dito ay kadalasan nagmumula sa sikat ng araw. Ayan. At hindi lingid sa ating kaalaman ang harm na maaaring dulot nito, buti na lang nariyan ang Earth atmosphere para protektahan tayo mula rito. Radiation ang tawag sa energy na naglalakbay at kumakalat mula sa isang mahabang radio wave at pinakamaliit o pinakamaikling gamma rays. Hindi nagdudulot ng harm sa tao ang electromagnetic wave na may mahabang wavelength at mababang frequency. Ayan. At mas malamig ito tulad ng radio waves. Samantalang habang umiikli ang wavelengths at tumataas ang frequency ng electromagnetic wave ay mas nagiging harmful ito sa ating katawan at mas mainit ito tulad ng gamma rays. At halos lahat ng electromagnetic spectrum ay hindi nakikita ng mata ng tao o invisible except sa visible light. Dahil ito ay binubuo ng kulay rainbow o ang red, orange, yellow, green, blue, indigo at violet. Bukod rito, nagkakaiba-iba ang electromagnetic waves depende sa amount ng energy ng photons nito. Halimbawa, ang radio wave ay mayroong photons na may mahabang energy. Ayan. Samantalang ang microwave, mayroon ding photon ngunit mas mataas kumpara sa radio wave. Ano ang radio wave? Ayon sa University Corporation for Atmospheric Research o UCAR, ito ang may pinakamababang energy, pinakamahabang wavelength at pinakamababang frequency sa lahat ng uri ng radiation. Kadalasan na ginagamit ito ng rectangular o circular na antena para makasagap at makapagbigay ng radio frequency energy. Ang mga nasasagap na energy ng radio waves ay nagmumula sa mga binubugan o inilalabas ng energy ng mga stars at gas sa kalawakan. Kadalasan na ang radio wave ay ginagamit para sa communication katulad ng military communication, mga mobile phones at wireless computer network. Ito rin ang ginagamit para sa television at AM radio, yung tinatawag nating amplitude modulator, at FM radio, yung frequency modulator, yung radio broadcast. Ano ang microwave? Ayon sa Truthco, ang salitang micro sa microwave ay nangangahulugan na ang microwave ay mayroong mas maliliit na wavelengths kumpara sa radio wave. Ang microwave sa electromagnetic spectrum ay matatagpuan sa gitna ng radio waves at infrared radiation. Diyan natin makikita, Isa sa mga mahahalagang katangian ng microwave, nag-absorb ito ng moisture na kung tawagin ay rain fade. Nangyayari ito sa high-end na microband. Ang microwave ay kadalasan na alam natin ginagamit bilang pang-init ng mga ulam o pangluto. Ngunit bukod dito, ito rin ang ginagamit para sa communication. Ito ay nagsisilbing satellite. Kung napapansin nyo yung sa Pag-asa, gamit sa Pag-asa, sa mga weather, mga nag-aano sa atin sa ulap, nagsusukat kung gaano kakapal, gaano katagal uulan, o kung kailan darating, o lalo na yung mga bagyo, ito yung ginagamit yung microwave. Yung mga nasa ating sa mga kalsada,
yung nakikita nyo yung mga nanguuli dyan sa may mga speed limit, ano? O lalo-lalo na, kadalasan to nakikita natin dyan sa may mga expressway. O sa skyways. Yan. Oo, yung tinatawag nating ano. Kahit sa Commonwealth Avenue, mayroon ito. Yung tinatawag nating radar ng speed gun. Oo, yung sinusukat yung bilis mo. Kaya nalalaman nila kung overspeeding ka na kasi nandoon nakikita nila gamit ito ang microwave. Pati na sa ating mga airport, ito ang ginagamit nila na para hindi magbanggaan ang mga eroplano, yung microwave ang gamit nila. Yan. Ito yung ginagamit nila para makokontrol kung sinong dapat bababa, sinong lilipad, at kung papaano ang taas. Oo, yun ang pinanganukat nila na, ganito yung signal ng traffic control dyan sa airport. Ito yung mga man-made. Oo, kasi pag galing sa yung natural, nagagaling sa araw at nagagaling sa mga bituin. Ano ang infrared radiation? Ang infrared radiation ay halos nalalapit ang katangian sa visible light. Dahil katulad ng visible light, kaya nito mag-focus, mag-reflect, o mag-polarize. Ang kanilang pinagkaiba ay invisible sa mata ng tao. Ang infrared at heat sensor lamang ang maaaring makadetect dito. Ito ay nahahati sa tatlong kategori: near infrared, mid infrared, at far infrared. Iba't iba ang gamit ng infrared. Kadalasan na ginagamit ito ng heat sensor, thermal imaging night vision equipment. Bukod pa rito, ang infrared din ang isa sa mga ginagamit ng astronomer upang mag-observe sa kalawakan ng mga bagay na hindi kayang makikita ng mga mata ng tao, katulad ng mga ulap, mga bituin at galaxy. Kaya nasusukat, nabibilang ang mga ulap or pati na ang bituin, pati na ang galaxy nabibilang dahil sa infrared. Ano ang visible lights? Ang visible light ay isa pa ring uri ng electromagnetic spectrum na kakaiba sa lahat dahil ito ay visible sa mata ng tao. At ito ay binubuo ng spectrum ng rainbow color na naging dahilan upang ito ay maging kakaiba. Ang mata ng tao ay mayroong specialized cells na kung tawagin ay cones. Ito ang nagsisilbing receiver ng wavelength ng electromagnetic spectrum. Nagiging visible light ang isang heat energy patungong light energy kapag ito ay mas umiinit, at ito ay tinatawag na incandescence. Ano ang ultraviolet? Ang ultraviolet light ay may mas maiksing wavelength kumpara sa visible light. Ayon sa NASA, ito ay invisible sa mata ng tao. Ngunit may iilang insekto na kaya itong makita tulad ng mga bubuyog. Yung UVA ay tinatawag ding black light o long wave ultraviolet. Ito ang pinakamalapit sa visible light. Ito ang halos nakakapasok na ultraviolet radiation sa atmosphere at Earth's surface. Yung UVB mayroong mas mataas na energy kumpara sa ultraviolet E. Ito ang UV na nagdudulot ng sunburn. Ito ang UV na nakalagay sa mga SPF na sinasabing kailangan iwasan. Yung ultraviolet C naman, tinatawag ding shortwave o gemicidal. Ito ang may pinakamataas na energy at lubhang nakakapinsala sa mga buhay. Kaya't minsan ay ito ang ginagamit sa mga laboratory upang i-sterilize ang mga gamit upang mamatay ang mga germs o bakterya na mayroon ang mga gamit. Ginagamit ng mga scientists ang ultraviolet radiation upang matukoy ang impormasyon ng mga bituin. Dahil sa ultraviolet ng mga bagong bituin na batang bituin, kadalasan na nasa wavelength nito ang liwanag. Ano ang X-ray? Ang X-ray ay may mas mataas na energy
na kayang mag-pass through o tumagos sa mga bagay pati na rin sa katawan ng tao. Marami ang gamit ng X-ray, katulad ng pag-detect sa mga gamit, bagay, seguridad, at X-ray para sa kalusugan. Marami ang gamit talaga ng X-ray. Ginagamit din to sa mga airport, mga pantalan, para makikita kung ano yung mga dala-dala ng tao. Baka may mga illegal nga, o mayroong mga hindi ka nais-nais na bagay na dala-dala ng tao. Ngunit, sa kabilang banda, mayroon itong banta sa kalusugan kapag ito ay na-absorb ng ating katawan. Ang sobrang taas ng dose ng radiation ay maaaring mag-cause ng damage sa human cells. Halimbawa, skin burn, pagkalagas ng buhok, at pwede tayong magkaka-cancer dahil sa X-ray. Kaya kadalasan dyan may mga X-ray ngayon na medyo mababa na yung radiation. Kaya nga ang iba, ginagawa nila, kung ano lang ang nararamdaman ng tao, pwedeng particular na parte lang ng katawan ng tao ginagamit. Kaya delikado ang X-ray kung nasusubrahan ka. Ano ang gamma rays? Ang gamma rays ay ang may pinakamaikli o maliit na wavelength at may pinakamataas na energy sa lahat ng electromagnetic spectrum. Samantalang kung ang Earth naman, nanggagaling ang gamma wave ay mula sa radioactive decay, nuclear explosion, katulad ng mga missiles, atomic bomb, at iba pang mga uri ng maliit na nuclear device o pampasabog, at panghuli yung kidlat. Oo, kasama dyan, mayroon yan tinatawag nating gamma rays. Yun, dahil sa mas mataas na ang energy na mayroon ito, ang gamma rays ay delikado para sa kalusugan ng tao. Ngunit, sa kabilang banda, kung tama ang paggamit nito, maaaring ito nakakatulong sa panggagamot na siyang pumapatay ng cancer cells. Oo, ito yung nakakatulong. Kaya kung napapansin nyo, ito yung ginagamit dyan na radiation. Ika nga. Oo, yun yung gamma rays. Yan ginagamit natin sa radiation. Sino ang nakadiscovery ng electromagnetic spectrum? Hindi katulad ng ibang mga na-discovery ng mga scientists na isa lang ang nakatuklas. Ang electromagnetic spectrum ay resulta ng iba't ibang pagtuklas ng mga scientists. Ang una ay ang visible light na natuklasan ni William Herschel, na isang British astronomer noong 1800. Sinundan ito ng pagtuklas ni Jonah Ritter sa ultraviolet noong 1801, na imbestigahan niya ang existence ng energy lampas sa violet end ng visible spectrum. At sinundan ito ni James Clerk Maxwell, isang Scottish scientist noong 1867, kung saan nalaman o na-predict niya ang existence ng wavelength sa ibang direksyon lampas sa purple end ng visible light. Sinundan ito ng pagtuklas ng radio wave ni Heinrich Hertz, isang German physicist, noong 1887. At ang pinakahuling na-discover na radiation ay ang X-ray na na-discover ni Ernest Rutherford, isang British physicist, noong 1914. Ano ang kahalagahan ng mga ito sa buhay ng tao? Hindi magiging functional ang mundo kung wala ang electromagnetic spectrum, dahil halos ito ang source ng iba't ibang bagay, lalo na sa communication. Bagaman hindi natin ito nakikita, marami itong silbi at pakinabang sa pang-araw-araw na buhay dahil sa iba't ibang gamit at kakayahan nito mula sa communication na ginagamit bilang signal sa cellphones, at bilang satellites, sa radio AM at FM, at television,
at sa seguridad. Nagagamit din ito bilang pangluto o pang-init ng ating pagkain. Gayon din bilang gamit sa pangkalawakan. Dahil ang iba't ibang electromagnetic spectrum ay mayroong iba't ibang silbi upang makadiscovery ng mga bagay-bagay. At higit sa lahat ay malaki rin ang pakinabang nito sa larangan ng medisina dahil sa kakayahan nitong makapagpatay ng cancer cells. Ang daming gamit yung electromagnetic spectrum. Kung dati nagsusulat tayo dito sa Maynila halimbawa, papunta na lang sa Visayas o papunta sa Mindanao, tatagal yan ng 3 araw kung nagmamadali. Normally dati, 1 linggo hanggang 2 linggo yan. O pag ordinary, minsan nga inabot ng 3 linggo bago darating ang sulat. Pero ngayon, ano ang nagiging kaibahan ngayon? Pag-click mo pa lang, pagkatapos mo ng message, pag-click mo at nisend mo, segundo lang, nandoon na. Ano ang gamit doon? Electromagnetic spectrum. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa amin at sa YouTube, sa Facebook at sa iba't ibang digital platform na mayroon ang Radyo Kalusugan at Asol TV. Maraming salamat sa susunod uli sa kaalaman sa Radyo Kalusugan. Magandang araw sa lahat.